Matagal ng problema ng mga magsasaka sa Barangay District 2 Gamo Isabela ang lumalaking lupain na tinitibag ng tubig ilog sa lugar. Ang flood control na pipigil sana sa tubig papasok sa kanilang sakahan ay inilagay sa ibang parte ng barangay na hindi naman daw kailangan. Alamin mula kay Paul Montibon ang detalye ng balita. Ang lalawigan ng Isabela ay kilala sa malawak na lupain at produktong pang-agrikultura. Dito halos kumukuha ng hanap buhay ang mga tao. Pero paano kung sa kanilang hanap buhay ay unti-unting tinitibag ang kanilang pag-asa dahil sa kakulangan sa suporta at infrastruktura? Ang malawak na ilog na ito sa aking kaliwa ay dating taniman ng iba't ibang uri ng crops tulad ng mais na karugtong yan nitong malawak na maisan dito sa Barangay District 2 Gamo Isabela. Sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, may bagyo, may mga pagbaha kasabay ng pagbubukas ng Magat Dam, yung tubig ilog ay pumapasok dito sa malawak na sakahan na ito. Sa paglipas ng panahon, nasa 30 hanggang 50 hektarya na ang kinakain na lupa mula sa tubig ilog na ito. Kung susumahin, ayon sa mga residente na mga magsasaka, nasa 6.4 million pesos ang nawawala sa kanila kada taon, every 2 cropping season. Ang sistema dapat daw nung una pa ay naipatayo na ang flood control project sa bahaging ito. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin naitatayong proyekto. Bukod doon sa nawawalang mga lupain, kabuhayan sa pagsasaka, pati ang mga alagang hayop ay inaanod rin sa baha. Ito, taniman ng mais lahat to, mani, ganun, tabako, pakwan. Tapos doon, yung talahiban na yan yung Magat River at saka Cagayan River. No? Kung makikita doon sa kurbahan na yun na tirana ng tubig, hanggang doon sa area na yun, yan yung dapat na flood control o pinag-implementan ng project. Kaya ito, andito ako ngayon tumatayo para ihayag natin yung concern ko sa mga kababayan ko na magsasaka na malaking dagok na lugi nila sa kanilang pagsaka kasi utang din nila yung mga pinagpapatanim dito. Yun lang ang isang concern ko na may hayag dito sa bungad na ito, itong dapat na ginawan ng solusyon ng mga taga DPWH. Kaya naman sa gitna ng paglalantad sa anomalya flood control projects, ngayon lang naglakas ng loob ang mga residente ng Barangay District 2. May siwalat ang matagal na nilang reklamo. Ang alam namin, para safe na rin yung mga lupain dito, ang alam namin dyan in-implement doon sa hindi dapat na paglagyan nila ng flood control. Kaya nagpapasalamat tayo na yung lumabas na corruption ngayon, malaking pribileyo ito na mailabas na natin lahat yung concern natin sa bawat area ng may mga nababaha. Nang tunguhin naman ng SMNI News Team ang binabanggit na flood control sa kabilang bahagi ng sakahan. Hindi mo to, hanggang dyan. Tinayo na wala namang baha. Tinayo, wala naman baha. Malayo pa sa ilog. Dapat doon tutok ito, parang dyan sa kabila tutok sa kanila yung flood control. Ito, wala. Anong purpose niyan? Bakit hanggang dito lang ang tinapos? Ang sabi nila, sir, hanggang dito lang daw yung budget nila. So wala na? Wala nang may nakasukat naman dyan. Simula siguro sa isang nagkontrata dito, may 480 meters nakatatak dyan. Andyan mismo. Tapos crack na ngayon yung last July lang ito na natapos. Samantala, sa unahan lang ng barangay, inirereklamo rin ng ilang residente ang isa pang flood control project dahil sa manipis na semento at malalayong bakal kung kaya't mabilis lamang nasira matapos ang ilang buhos ng ulan at ng daang bagyo.
malaking panloloko para sa atin. Pero yun mo, ang laki-laking budget na nawala sa atin. Tapos ito makikita mo ang project nila. Puro sira. Malaking perwisyo din para sa aming mga farmers to. Katulad nito, imbes dati wala to, ngayon nagkasira-sira ng lupa. Si Mang Jun naman ng kaparehong barangay hindi rin natuwa sa flood control na bumalandra sa kanilang sakahan dahil naharangan niya ang kanilang pananim ng mais at sa tuwing umuulan o may bagyo, naiipon naman ang tubig baha sa kanilang maisan dahil iisa lang ang ginawang imbornal at maliit lamang ito na daluyan ng tubig patungong ilog. Ang sinulat nila dyan sa, ewan ko kung anong tawag ng pinagabim niya sa baba, box culvert ang sinulat. Pero nung gawin na, puro imbornal man ang inilagay dyan, siyempre alangan man na magreklamo kami, wala pa nung nangyari na ganyan na siraan sa flood control. Dapat yan sir, matanggal yan, ma-open para yung agos ng tubig. Diretso, hindi mahirapan doon sa harapan. Kasi pag hindi palitan yan, kung mga 3 beses sa lumaging ilog dito, wash out lang naman doon sa harapan kasi hindi niya magampanan niya lahat ng tubig doon. Maganda sana kung nandito yung engineer para masabi sa kanila na tanggalin yan. Sinubukan naming hinga ng panig ang kontraktor at engineer ng nasabing proyekto pero sinabi na wala na raw ito at iba na ang kontraktor na nangangasiwa sa lugar. Nung naabutan namin to is, ayun nga, ni-repair namin kung kailang repairin. Yun yung sabi nila sa amin sir para maayos na rin. And then, ayun nga, kailangang tapusin dahil ito, may mga darating na naman na bagyo. Bukas naman ang mga residente sa dialogo sa mga kinauukulan kaugnay sa kanilang reklamo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.